Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Bogo sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Bogo. Maimuntad sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-84 na kabanata, ang talata po ay 4. Mapalad na masasabi, silang dooy tumahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Selah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, umaamin sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin, Ama, kami patuloy na linisin sa lahat ng karumihan ng kasalanan. At ang aming panalangin, walang anumang gawa, plano, tangka ng kaaway ang magtagumpay laban sa iyong mga anak. Aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Bugok sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Bugok nang hindi ayon sa pangalan ng manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Bogo. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis sa 42 kabanata. Ang talata po ay 5-7. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain, sapagat laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya. Ngunit hindi siya nagpahalata. Taga saan kayo? Mabagsik niyang tanong. Taga Kanaan po. Naparito po kami upang bumili ng pagkain. Tugon nila. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang pagkilos ng mga anak ni Jacob upang
bumili ng pagkain sa Ehipto. At hindi po sila lang, kasama nilang ilang mga taga-Kanaan na, siyempre po, kulang yung pagkain sa kanila, sumama sila at humarap sa gobernador ng Ehipto, walang iba kundi si Jose. Siya po yung nagbebenta ng pagkain. Kaya nung pumunta yung kanyang mga kapatid, paglapit pa lang nito, sila'y agad niyang nakilala. Yumukod ang mga ito sa kanyang harapan. Pero hindi siya nagpahalata. Ang kanyang tanong, mabagstik na tanong, taga saan kayo? Alam niyo po, ang pagtatanong ng kung taga saan ay nangangahulugan na merong inaalam yung nagtatanong. At ito po, yung ginawang maliwanag ni Jose para sa kanyang mga kapatid na hindi siya nagtitiwala sa kanila. At kanilang tinugon nito, taga-Kanaan po, naparito po kami upang bumili ng pagkain. Yun yung kanilang sagot sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po alam kung naranasan nyo na magkaroon ng pangangailangan sa pagkain. At nung nalaman nyo na ang isang lugar merong sobra, kayo ay nagtungo doon. Siyempre po, kung may sobra silang pagkain, hindi naman siguro para ipamigay din nila agad-agad. Ano po? Kasi siyempre iniisip din nila, hanggang kailan ba itong tagutom na to? Hanggang kailan ba itong pangangailangan natin? At yun na nga po, ang ipinaramdam ni Jacob sa kanyang mga kapatid. Alam niyo po, ang kaunawaan patungkol sa pangangailangan ay posible para sa mga taong nangangailangan. Ang makakaintindi lang ng kung paano mangailangan sa pamamagitan ng pangangailangan din. Ano po? So, ang sinasabi natin dito, mga kapatid, huwag po tayong basta-basta nagdududa, natatakot, o hindi magkakaloob ng tulong sa mga taong hindi natin kilala. Kasi, lalo na kung tayo dumaan dun sa kanilang landas ng pangangailangan. Samantalang tayo po nagpapasalamat sa Panginoon na tayo'y tunay na pinagpapala ng Diyos. May mga tao pong sadyang dumadaan pa rin sa mahigpit na sitwasyon ng buhay. Sa ganito paraan, alam niyo po, napakahalaga na tayo na dumaan din sa ganitong kalagayan ay maging katuwang nila. Hindi po ako sigurado kung merong tumulong sa atin, kung may tumulong sa inyo. Pero, sa katotohanan na kayo'y nakikinig sa akin, ako po'y naniniwala na may ginawang kapamaraanan ng Diyos upang kayo'y iligtas at ihatid sa maayos na landas. At hindi po aksidente na ako'y naririnig nyo. Bagkus, ito po'y patotoo na may nais ang Panginoon na gawin sa inyong buhay, na kayo'y maging katuwang niya sa pag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Kapatid, kaibigan, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nung ang inyong lingkod pinayagan ng Diyos na dumaan sa ganitong sitwasyon, may mga ipinadala siyang tao. Actually, may mga tao din na malapit na iniisip ko na magiging katuwang ko,
Pero niliwanag ng Panginoon, huwag kang umasa sa tao. Alam niyo, unang-una, medyo natatakot ako at nagdaramdam. Sapagkat iniisip ko, hindi ba dapat naiintindihan nila ako? Hindi ba dapat sila yung katuwang ko sa pagdaan sa ganitong sitwasyon? Pero alam niyo po, nung dumadaan na ako sa ganong sitwasyon at tila ba hindi nila ako pinapansin, sabi ko, paano ba yan, kako? Parang ayaw naman nila sa akin. Ayaw nila akong tulungan ka ako. Nangangailangan ako. Pero alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ginawang maliwanag ng Panginoon sa akin na hindi tao ang marapat kong tignan. Bagkus, ang aking pansin ay marapat na nakatuon sa Kanya na pinanggagalingan at patutunguhan ng lahat kong pangangailangan. At alam niyo po, yun po yung pinapagpasalamat ko sa Panginoon sapagkat yung tulong na aking inaasahan nagmula dun sa mga hindi ko kilala. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon at nung nagsisimula na po akong magdamdam dun sa mga hindi tumulong sa akin, na malapit sa akin, sabi ko, bakit hindi nila ako tinulong? Bakit hindi sila nakatuwa? Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa akin, meron din silang pinagdaraanan. Huwag sumama ang loob mo sa kanila. Sabi ko, kaya pala, napakabuti ng Panginoon. Sapagkat kung sasama pa ang loob ko, nasa ganun na nga akong sitwasyon, baka dumoble yung bigat na binubuhat ko. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tinulungan ako ng Panginoon na magtagumpay. Sa ganitong paraan, ang inyo pong lingkod ay nakahakbang at nakapagpatuloy sa pagsunod sa ating Diyos na buhay. Ang akin pong panawagan para sa bawat isa. Ikaw ba ay dumadaan sa mahigpit na pagsubok? Ikaw ba ay nasa sitwasyon na tila ba wala kang matakbuhan? Walang gustong tumulong sa iyo. May good news ako. Hindi ka iniiwan at hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikaw ay patuloy niyang sasamahan, papagtatagumpayin, at siguradong makakalagpas ka sa pagsubok na iyan. At sa pagkakataon ay ikay nakalagpas, kalooban ng Diyos na ikay maging katuwang niya sa pag-abot ng tulong sa mga katulad mong lumakad at dumaan sa katulad na sitwasyon. At sa pangalan ni Jesus, ikaw din ay kanyang papagtatagumpayin at yung iyong mga tinulungan. Panalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sapagat ang iyong salita ay maliwanag na nagkakaloob sa amin ng pananampalataya upang kami ay hindi panghinaan ng loob. Upang ang aming pansin ay hindi ituon sa kapwa namin mga tao. Bagkus, nais mo na aming ituon ang aming pagkilala sa iyong kapangyarihan at sa iyong kakayahan. At sa oras na ito, kami po'y nananali, Panginoon, kung kami po ay dumadaan sa isang mahigpit na pagsubok, meron ka pong kakayanan, meron ka pong kapangyarihan, at ito po ang iyong ipinapaunawa sa amin, hindi sa aming panahon, kung hindi sa iyong panahon. Ang amin pong hiling, kami patuloy na gabayan, kami patuloy na pangunahan, kami patuloy na pagkalooban ng kakayahan na magtagumpay para sa iyong kapurihan. Amin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Hayaan mo po na may mga kamay, na may mga lingkod ka na gumawa ng paraan upang sila'y
ihatid sa daan ng kaliwanagan, sa daan ng katotohanan, upang sila ay hindi madaya ng kaaway, bagkus sila man ay magtagumpay katulad ng tagumpay na iyong ipinagkaloob sa amin. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Bogo sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Bogo ay maging napakaliwanag. Lord, ikaw po ang magkaloob ng unawaan. Ikaw po ang magkaloob ng pag-ibig. Ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa. Maging dahilan kung bakit ang Santong Espiritu ay magtatag ng altar para sa aming manunubos. Ipahintulot mo, Ama, na maging pagkakataon ito upang ang bayan ng Bogo ay minsan pang kumilos ayon sa iyong kapurihan. Walang ibang pangalan na maitaas, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa lahat ng mga government officials. Lord, dasal namin ang katwiran, dasal namin ang katotohanan, dasal namin ang iyong kapangyarihan upang matupad nila ang iyong itinalaga para sa bayan ng Bogo. Dasal namin na dumanas ng walang katulad na pagkilos mo ang iyong mga lingkod sa kanilang pananalangin sa may sakit. Dasal namin ang himala ng kagalingan. At sa pangalan ni Jesus, ikaw din ang magkaloob ng kaunlaran sa bayan ng Bogo. Hayaan mong maranasan din ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong maranasan nilang yung katulad, ang walang katulad na pagsama, pakikipagkaisa. Lord, hiling namin na habang ang Santong Espiritu ay kumikilos ng may kapangyarihan, ipagkaloob ang kaunawaan sa pagsunod at pagganap ng iyong dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo nang ang pag-unlad ay dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Amang Diyos, na sa pagtanggap ng iyong bayan ng katotohanan ito, matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Lord, ikaw ang patuloy na kumilos ng may kapangyarihan sa mga training agencies na mayroon kami. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap at pagsunod sa dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, gayon din ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong ang pagsaksi sa kabutihan, sa kaligtasan ng aming Panginoong Yesus ay tunay na maganap sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming mga tagapanguna. Hiling namin na walang kasinungalingan ng kaaway ang magtagumpay sa kanilang mga buhay. At patuloy na mapangyari ang iyong dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po mga bayang ito. Hayaan mong mapangyari ang kalooban mo ay yung apoy ng revival sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga lingkod mo na gumagawa ng iyong kalooban. Maranasan nilang yung pagsama
ng walang katulad. Gayun din po sa Hong Kong, Macau at Taiwan. Kilusan mo ang iyong mga anak na gumagawa ng iyong naisin. Itago mo sila sa lahat ng gawa ng kaaway. At magtagumpay sila para sa iyong kapurihan. As we also pray sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Hiling namin ang apoy ng pagsama mo sa mga bayang ito. And we declare the fire of revival in Jesus' name. Hiling din po namin ang kapayapaan na ipinangako mo sa bansang Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God, praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.